Itadakimasu. Na-miss tapos juicy. It's been a long time guys since tayo ay nag-farming at dahil sunod-sunod yung pag-araw pero bukas uulan. So 1 week na namang mag-uulan. At ipapasyal ko kayo ngayon dito sa ating farm. Ito yung kalagayan ng ating farm ngayon. Napakaganda, di ba? Ng mga bulaklak na yan guys. So parang ang sarap-sarap mag-pictorial. Tapos, ito yung mga repolyo natin. Ayan. And then, yung mga yan ay mga damong ligaw lang yan. Nalilinisin natin. Kasi nilagyan ko yan ng pataba. Tapos hindi nilinis ni Papa. Hindi minix ni Papa yung lupa. Kaya hindi ko siya natakpan. Kaya ayan ang kinalabasan. Yung mga damong ligaw ang nakinabang ng patabang inilagay natin. Tapos, the rest dito guys ay puro bawang na yan. So, yan iiwan natin yung mga bawang na yan hanggang sa sila ay magkaroon ng mga bulaklak. Kailangan din natin yan madiligan actually ng panibagong pataba para mas tumaba sila guys. Ayan. Kasi ang haba ng ng bawang guys. So mga pa yan, mga June, hanggang June pa sila. Tapos nagtanim tayo ng strawberry dito actually. Ayan ang nangyari. Tingnan niyo yung mga damo-damo na yan guys. So naging damuhan na lang siya at yung strawberry natin ay hindi ko na nakikita. Ayun. Ayun yung strawberry natin. So plano ko talaga guys dito puro strawberry lang hanggang mag-summer. Tapos lalagyan ko na lang sila ng takip para hindi sila masunog sa araw. Tapos nagtanim din tayo guys ng green peas yung galing sa pinagsaladan natin ni Papa. Ayan. At hindi ko alam kung aabot yung kanyang mga bunga. Napakalago na niya oh. So titingnan natin kung makaka-harvest tayo dyan. Kaya alam nyo wrong timing talaga yung pag-uwi ko kasi taniman kumbaga mas masarap yung mga gulay ng pausbong pa lang katulad niyang green peas ba yan o Baguio beans. Hindi ko alam kung ano yan. Ito ay tinanim ko last, anong petsa na ba to? Anong buwan ko na to tinanim yata? Hindi ko alam kung January. Tapos, pinabayaan ko lang siya guys. Hindi natin siya napupuntahan. Good thing hindi siya kinakain ng insekto. Actually, kung hindi natin to i-harvest hanggang May, ay may possibility na lumaki pa sila. Kaya lang dahil sayang yung area natin, kailangan na natin silang bungkalin. Dahil taniman talaga ng pang summer. So para lumaki yung inyong repolyo guys at hindi kainin ng insekto, usually ang ginagawa ng mga magsasaka dito ay tinatalian siya. Ginaganyan siya guys para hindi mapuntahan ng insekto. Ato para hindi siya magbulaklak guys. So ang gagawin natin ngayon ay ganun. Yung mga natitira natin dito. And then meron tayong mga mangilang-ilang gulay na ang gagawin natin ay i-harvest na rin natin. Baka ito i-harvest na natin pagdating dito kasi kakalkalin na natin tong area na to dahil dito tayo magtatanim ng ating melon. Kasi last year dito tayo nagtanim ng ating pakwan. So kinakailangan ay nag-alternate sila within 1 year. Ito i-harvest na natin. Iwan natin to or harvest? Ano ba? Kasi pinag-iwahiwalay ko yung repolyo natin eh. So titingnan natin guys kung anong itsura ng ating repolyo. Okay. Pero maliit pa to guys. Kumbaga lalaki pa to ng husto. Ay, nakita yan. So, ayan guys, ganyan siya kalaki. Yung dahon niya, ang laki talaga niya sumakop. Tapos, ganyan ng paglilinis ng, gumanasay, may palaki. Kawaii. Kawaii. Kairo-gairo guys. Kawaii. Kawaii, diba? Gumanasay ne, jamashimashita. Gomeng-gomeng. Ay, docho. Pahaba, guys, yung kinalabasan ng ating. Okay. Ito yung ating repolyo. Pahaba siya guys, di ba? Nakakatuwa. So tingnan natin. Alam nyo guys, first time ko nagtanim ng repolyo na nag-success kasi nung last tanim ko nito, siguro that was 6 years ago, doon sa dati kong farm. Kinain lang siya ng insekto guys, so hindi nag-success. Kaya hindi na talaga ako nagtanim ng repolyo tsaka ng Pechay Baguio. But this time, ayan, meron tayong repolyo at maliit pa nga lang. Pero yung repolyo yung ginawa natin guys ay super maganda. Kasi hindi siya yung repolyo na siksik, kundi yung magaan na repolyo. Siyempre, hindi mo wala yung ating taste test guys. As is natin siyang kakainin. Umay no? Oh. Ii desu ne. Itadakimasu. Na-miss tapos juicy. Ibig sabihin, kahit hindi nag-uulan ng 1 week guys, matubig yung ilalim nila dahil dito sa ating mulch film. Ibig sabihin, hindi nagdadry yung ilalim nila. Super sarap. Gusto ko siyang budbudan ng asin, tapos konting suka guys. Sarap. Hindi siya mapait. Zenzenig ako na. Oh, umaso yo. Dito pa lang guys, busog na yung lola nyo. Kasi
Hindi pa tayo nagla-lunch. Papa, mintabit-mit 美 ka. 味しそうな。いただきます。うん。 全然苦くないでしょ？うまいよね。とんかつ食べたい。ううわまいよ。これそのまんまにしようか。あと1ヶ月また大きくなるよ。美味しい。 Alam nyo guys, yung variety nito, yung magandang variety ng repolyo kasi hindi siya yung siksik. Ayan, makikita nyo, meron siyang mga space kaya super sarap na repolyo nito. マジうまい。 Ang sarap. うま Shoto. So, mutik teho siya. い。ね。 Grabe guys, ang sarap. 甘い。 May konting tamis lang siya. Hindi siya matamis na matamis. Konting tamis lang pero wala siyang kapait-pait. Nigami mo na. So dito guys, ang gagawin natin sa repolyo natin ay ibabalot natin siya para hindi siya ma-expose sa insekto at araw. Kasi possible na magbulaklak siya. So ganyan ang gagawin natin. Ibabalot natin siya hanggang sa lumaki siya. Tapos ang gamit lang natin ay itong string, abaka string. So, ang gagawin nyo lang, papalupot nyo lang tong mga dahon niya. Guys, yung ating mga cabbage, nakikita nyo yan, binalot na natin. Yan yung para hindi sila pasukin ng insekto. Ayan, pinasok na natin yung repolyo sa loob mismo. At para mapanatili natin yung malamig na temperatura kahit na sumobra ang init ng araw. Mapapalaki pa natin siya at hindi magiging bulaklak. Ganyan guys, kalaki yung naging basura ng isang tanim natin. Ganito siya kalaki guys, imagine. So pwede talaga siya ang gawing pakain sa baboy, sa manok o sa kambing. Ayan o. Kaya masipag lang tayo magtanim. Hindi magugutom yung mga hayop natin kasi nakakain din to guys. Ayan, yung ating Chinese cabbage. Ito yung repolyo i-harvest natin guys. Kailangan natin silang bunutin para makapagtanim tayo ng kamote dito. And then ito, hindi ko na to imimix ulit para lagyan ng pataba kasi hindi naman lahat ng lupa na gamit guys ng repolyo at ng cabbage. Alam niyo kung bakit? Kasi tingnan nyo, naka-steady sila sa isang position at palalim sila. Hindi sila yung kumakalat na ugat. Kaya yung walang butas nung tayo magtatanim ng ating mga kamote para hindi na magsayang pa ng effort si Papa kasi may mga pataba pa yan guys. Sobrang kalat yung pataba natin. So ang gagawin lang natin pag nag-harvest tayo ng repolyo, hindi natin kailangan isama yung buong dahon niya. So ayan, stretch lang natin siya. Ayan, yung pinaka repolyo lang niya. So maliliit lang siya guys. Ayan, ganyan lang kaliliit. Kaya kailangan pa nung at least 1 month para lumaki sila ng todo. At kailangan masyado tayong madilig ng tubig. Pero anyway, kahit hindi tayo nagdidilig guys, ayan, nakita nyo masabaw yung ating repolyo. Ayan guys. Look at our repolyo. Ang laki ng repolyo natin dito. Kasi siguro mas maganda yung sinag ng araw nila rito. O, tingnan nyo guys, di ba hindi nakakalat yung ugat nila. Nakapalupot lang silang pag ganyan, tapos pailalim lang. Kaya hindi natin nagagamit lahat no pataba dito sa ating lupa. Tapos pag pamimigay natin, huwag natin sasagarin na repolyo lang yung ibibigay natin. Kailangan ay yung medyo may magtitira tayo ng dahon sa labas to protect yung repolyo natin. Ayan. Ganyan. Tapos hindi pa magaling magkalas yung lola nyo ng ilalim. Ayan guys, ang ganda ng ating repolyo, diba? So pamigay natin yan. Taskarumar po, arigato.
guys, yung mga repolyong na-harvest natin, ayan oh. 'Di ba? Ito talaga pinakamalaki. Hindi nakakayang ipamigay sa kapitbahay kasi mas may laman na sila kumpara dun sa unang kinuhanan natin ng repolyo. Ito, tas medyo mas mabigat na siya. Kumbaga mas marami na siyang laman. Ayan, hindi nakakayang ipamigay, 'di ba? Tapos ilalagay lang natin dito sa plastic. Isa-set aside natin dun sa may lilim kasi habang tayo ay nag-harvest naman ng mga sibuyas natin. Ayan, yung ating mga repolyo guys, nakakatuwa, 'di ba? First time ko guys nag-success sa repolyo kasi attempt ako ng 2 times magtanim ng repolyo. Talagang kinain lang ng insekto. Kaya sabi ko ang hirap pala ng repolyo tsaka ng Chinese cabbage. Tinitira talaga sila ng mga insekto. Pero dito sa area na to siguro dahil maganda yung lugar na ito. First time ko nag-attempt dito sa lugar na to guys. So yun, maganda yung naging result. Kaya next year uulitin natin. At that time mas marami tayong itatanim. Tingnan nyo guys, so may pahabol tayong bunga dito ng broccoli natin. Ayan, nakailang cut na tayo dito ng bunga. So ayan lang yung nakuha natin kasi kailangan na natin tastasin talaga sa ayaw at sa gusto natin yung ating farm. Bubungkalin na natin yung ating pananim. Mukhang matatagalan pa sila. So ayan, parang ang sarap niya. Tadakimasu. Ang sarap. Parang broccoli. Ay, parang ano. Parang asparagus. Ang sarap. Ito yung broccoli na green natin. Ito naman yung broccoli natin na purple. Pero anyway, kahit purple siya, pag niluto natin siya sa mainit na tubig, nagiging green din. Kaya useless magtanim ng purple. Unless kakainin nyo siya ng hilaw. Ito yung tinira nating mani guys. Pampula. いただきます。うまいよ。なんでうまいんだろうね。Atin na. Alam nyo guys, dito sa Japan, meron iba-ibang kulay ng cauliflower. Meron silang orange, meron silang purple, may white at yellow. So, ito yung ating yellow. Favorite ko talaga to guys. Alam mo ba? Tapos nag-start na siya magbulaklak actually. Ayan. So maliit lang na pakinabangan natin. Kasi guys, pagka hindi siya napupuntahan, dry yung lupa, hindi siya masyadong nalaki. Ayan, dry na dry. May pansalad na tayo na gulay, kaya kapag ka masipag ka lang magtanim talaga, hindi ka magugutom. Kahit na wala kang kanin, basta marami kang gulay. Pampatawid gutom, di ba? Simulan ko na mag-harvest guys ng sibuyas. So ayan guys, yung mga harvest namin na repolyo tsaka yung sibuyas kanina, i-deliver natin dito sa may ari ng farm ko. So ayan yung ating repolyo tsaka yung sibuyas na harvest.